So itong tutorial na to ay hindi para sa kung ano pa man, kundi ginawa ko to para doon sa mga gusto lang na magkaroon ng hazard light sa kanilang CB, sa kanilang tricycle o sa kanilang motor. So para doon sa mga nagsasabi na baka masira, okay lang kung wag yung gawin. Hindi ko naman kayo pinipilit. Ito ay para doon lamang sa mga may gusto. Okay, so enjoy. Good day. So today tuturuan ko kayo paano magkabit ng hazard switch para magkaroon ng hazard light yung ating CB125. Na madali lang to, sa halagang 50 pesos. Bibili ka lang ng switch at magkakaroon na ng hazard light yung tricycle or yung motor. So napakadali lang. This is a DIY na pwede nating gawin kahit hindi ka mekaniko, kahit simpleng simpleng driver, may-ari ng CB, kayang-kaya mong gawin. So ituturo ko ngayon kung paano. So una, kailangan nyo bumili ng switch. Ayan, hazard switch. Kita nyo ba? Ayan, hazard switch. Okay. So ang hitsura nito nung binili ko, ganito. Yan, so maiksi yung wire nya. So ginawa ko, dinugtungan ko na siya ng mahabang wire. Tatlong wire yan, tatlong wires. Dinugtungan ko. So dinugtungan ko siya para abot siya doon sa mga socket ng flasher natin. So 50 pesos lang to guys, mura lang. So kailangan nating gamit ay screwdriver. Yan, yung Philip. Mas maganda kung gamit nyo yung magnetize, yung may magnet, para pag kinalag nyo yung mga tornilyo, sumasama na siya agad. Tapos electrical tape, kung meron kayong extra electrical tape dyan, kunti lang naman gagamitan natin electrical tape. So ang hazard light, ginagamit yan kapag tayo ay nagpa-park, lalo pag sa gilid ng mga highways, kailangan natin minsan huminto. So kailangan natin mag-park, pindutin mo lang yung hazard light, then na. So tara, start tayo. Few inches later, ilagin muna natin yung ating headlight, kasi yung mga wirings ng flasher nakakonekta lahat dyan sa headlight. Nandyan lahat sa loob nito. So kailangan natin siyang kalagin. Okay, meron lang limang screw. Isa, tapos magkabila, tapos sa baba. So bali 5. So tara, kalagin muna natin. Ayan, 5. So kalag na natin, tanggalin lang natin to. Tapos okay. So, ang gagawin natin, ipupwesto na natin to. Meron akong nakitang pwedeng pagpwestohan sa kanya.
dito ko siya ipupesto sa may handlebar, no? So ihanda na natin yung haba nitong wire para umabot siya dito. Okay, so ganun na lang. Ilulusot ko to ngayon dito. Yan, susunod natin siya dun sa mga wire nitong switch tsaka nung mga cables. Okay, susunod natin dyan. Yan, so nailusot ko na. Kita nyo ba? Yan. Okay, so ito itataas lang natin to. Bago natin itaas, isuot muna natin itong mga wire dito para nakaayos siya, maayos siya tignan. Ilusot lang natin yan, pag samahin lang natin. Iyon. Okay. So dito sa wire, yung nasa gitna, ito yung kulay blue. Tapos yung nasa gilid is yung white at saka yung green. Okay, kahit anong kulay naman dyan, walang problema. Basta mahalaga itong blue. And advice ko lang, pag maglalagay kayo ng wire na ganito, magdudugsong kayo, piliin nyo yung matibay, yung ganito, yung tanso. Yan. Kasi yung mga nabibili natin minsan sa mga shop, na yung mga ginagamit sa speaker, pangit yon kasi nagpupulbos yun, masisira. Pag nagpulbos yun, hindi na siya gagana. So ang una natin gawin, itap natin itong isa, kahit alin dito, itong green o itong white, kasi yung mga nasa gilid na wire. Hanapin lang natin yung dalawang ito, sky blue. Ang gagawin natin, hugutin natin yung isa, kahit alin dyan. Ito, sky blue. Yan, dalawa yan sila. See? Basta yung manggagaling sa flasher, hanapin nyo lang yan. Yan. Okay. Kakabit natin itong isa dito. So take note, wala tayong puputulin or babalatan na wire, no? Hanapin lang natin yung mga terminals, yung mga socket, tapos pupulupot lang natin tong wire dito. Yan. Tapos babalik na natin. Second, itong isa naman, itong dalawang orange. Ito yan, galing dito sa... So yung orange na dalawa, basta galing sa flasher. Ito yan. Okay? Yung isa dark, mas dark red orange tapos orange. Okay, so hugutin mo lang kahit alin dyan. Tapos same procedure, itatali lang natin tong wire. Tapos ibalik lang natin. Yan. So okay na yung sa dalawang flasher natin. Isa na lang. So yung gitna na wire ay ilalagay natin dito sa relay ng flasher. Ano? Yung relay ng flasher mayroong dalawang wire, isang black tapos isang gray. No, dito kukuha ng kuryente yung flasher natin o yung ano natin, hazard. No, so kailangan nagbi-blink siya, kaya kukunin natin dito sa relay. Ang kulay ng wire na kukunan natin is yung gray. Okay?
So para mangyari yon, itong wire itali na natin dito sa paanong relay na dudugtong dun sa kulay gray. Kung saan yung gray, dun mo siya ilalagay. So itali lang natin. Tanggalin to. So tali natin dyan. So, balik natin. Tapos isalpak ulit natin to. Yan. So naikabit na natin silang lahat. Testing natin kung sila ay ilaw. Yan. So testingin natin. Ito yung switch na kinabit natin. So yun yung connection natin. Tandaan nyo lang, dun sa right side yung kulay gray, kulay sky blue na dalawa. Tapos sa kabila yung dalawang orange. Tapos yung gitna na wire ng switch natin dito lang sa relay, flash relay, kulay gray na wire. Okay, yung tatlo lang na yon, no? So testing natin kung gagana. Yun, nice. Di ba? Sa likod. Yan, so di ba? Meron ka ng hazard. So kung sa gabi or sa araw man na ikaw ay kailangan mag-emergency stop sa kalsada, hindi mo lang siyang pindutin. Ayos. So dali lang para sa CB125. Na ngayon ibabalik ko na yung ulo niya, yung headlight. Ayan, kabit na natin. So meron pa tayong isang problema. Ayan, kung saan natin ikakabit ito. Ano natin ikakabit. So napili kong napaglagyan is dito sa bolt na to. Ayan, para malapit siya dito sa kamay. Pag kailangan mo siya, pipindutin mo lang. Okay, so meron akong naisip. May nakita akong aluminum. Yan, pwede nyo gawin to kahit plastic, basta yung makapal, yung hindi siya pag pinindot mo hindi siya mababaluktot. Ito, ginawa ko na siya, aluminum siya, tapos binutas ko lang yung kakasya ito na medyo mahigpit. Kakasya ito dito, so ginawa ko, binutas ko muna, tapos ginamitan ko siya ng yung triangle file, para maayos yung gilid niya. Okay, tapos drill, binutas ko para doon. Okay, so paano pagkakabit niyan? Simple lang, hugutin mo lang to. May mga lock naman yan, hugutin mo lang. Tapos lalagay mo to. See?
Yan. Kailangan napipindot siya. Okay, tapos ibabalik natin. Okay. Yan. Lalagyan na natin siya dito. Yan tayo ng 10 mm. Diba? But before that, balutan muna natin ng tape ito para secure. So yan, balutan na natin. I-mount na lang natin. So, dito lang yan. Yan, so dito yan. Focus nyo lang siya ng maganda. Tapos sigpitan na natin. Yung hazard light. So ulit, hindi tayo nagputol, hindi po tayo nagbalat ng wire. So wala kang masisira sa wirings mo. Yan, ganyan lang kadali magkabit ng hazard light. One eternity later. Yan, so ulit, thank you sa panonood. Kung natulungan kita magkaroon ng hazard ang yung CB125, thumbs up naman dyan, no? And please, kung napadaan ka lang sa channel ko, please pakipindot mo naman yung subscribe button para matulungan mo ako na mapalago yung ating YouTube channel. Yan, so muli, God bless and goodbye. Peace.